Inagaw nila ang lahat, ang aking dangal, ang aking asawa, at ang aking bukas. Habang nilalasap ni Bianca ang tagumpay sa Boracay kasama si Enzo, iniwan akong nag-iisa sa malamig na kusina ng aming anibersaryo. Ngunit ang muling pagsilang ng aking tapang ay magsisimula sa pagdating ng isang mahiwagang bata. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Handa ka na ba sa aking pagbabalik? Hi, Althea. Huwag mo nang hintayin si Enzo ngayong gabi. Nandito kami sa Boracay, binabawi ang mga panahong nawala sa amin. At nga pala magiging tatay na siya. Pakiusap, pakawalan mo na siya. Isang marahang bulong ng tadhana ang tila pumunit sa malamig na hangin ng kusina. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, nakatayo si Althea. Hawak niya ang isang lumang sandok maingat na tinitimplahan ang paboritong sinigang na baka ng kanyang asawa. Ang bango ng sampalok at luya ay pumuno sa silid, isang amoy na sumisimbolo sa init ng isang tahanang 6 na taon niyang inalagaan ng buong puso. Nakasabit sa kanyang bayang ang isang simpleng apron, habang sa katabing lamesa ay maayos na nakahanda ang 2 plato may kasamang kandilang, hindi pa nasisindihan. Ngayong gabi, ang kanilang 10th anibersaryo ng pagpapakasal. Isang gabi na pinaghandaan niya sa kabila ng katotohanang ibinenta niya ang huling natitirang gintong, kwintas ng kanyang yumao na ina, upang may maipambayad sa paparating na bayarin ng kumpanya ni Enzo. Nambot ang liwanag ng screen ng kanyang telepo, sa ibabaw ng marble na counter ay nagdala ng dilim. Ang tinig ni Bianca mula sa maikling video ay paulit-ulit na umalingaw, na ang bawat salita ay parang patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Walang sigaw na lumabas sa kanyang mga labi. Ang matinding sakit ay madalas na dumarating ng tahimik. Pakiramdam niya ay unti-unting nawala ng hangin ang kanyang mga baga at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa lamig. Nabitawan niya ang hawak na sandok. Ang mainit na sopas ay tumapon sa sahig, dumampi sa kanyang hubad na balat. Ngunit walang anumang init na naramdaman si Althea. Ang kanyang buong pagkatao ay naging manhid, tila isang rebultong bato na pinagmamasdan ang sarili nitong pagkasira. Sa dinami-dami ng aking isinakripisyo, Enzo. Ganito ba, kadali para sa iyo na itapon ang ating kahapon para sa isang bago at mapagpanggap na bukas? Ang marahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng bahay. Pumasok si Enzo, may dalang maleta at amoy dagat pa ang kanyang buong pagkatao. Baka sa kanyang mukha ang pagod, ngunit mas nanaig ang gulat nang makita ang kanyang asawa na nakatayo pa rin sa gitna ng kusina. Althea, bakit ganyan ang ayos ng kusina at bakit gising ka pa? Tanong ni Enzo habang inilalagay ang kanyang jacket sa likod ng upuan. Masaya ba sa Boracay, Enzo? Direktang tanong ni Althea, ang kanyang tinig ay walang emosyon, parang hangin sa sementeryo. Bumuntong hininga si Enzo. Pinalalabas ang kanyang karaniwang pagtatanggol sa sarili. Look, Althea, bago ka magsimula ng away, let me explain. Emergency lang talaga yon. Bianca was having a severe panic attack. Tumawag siya sa akin, umiiyak. Walang matakbuhan dito sa Pilipinas pagkatapos niyang bumalik mula sa States. I couldn't just turn my back on her. Panic attack? Kaya pala kailangan mong hawakan ang kanyang baywang habang nakaharap sa dagat. Kaya pala kailangan mong kalimutan ang anibersaryo natin para samahan siya sa isang luxury resort. Lumapit si Enzo, may halong inis sa kanyang muka. Huwag mong ang palakihin ang bagay na wala naman. It was just a friendly support. You're always so dramatic lately, Althea. You don't understand kung gaano kahirap patakbuhin ang kumpanya ngayon. I'm doing all of this for our future. Friendly support, buntis? Ba ang tawag sa friendly support, Enzo? Napatigil si Enzo. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay sa ilalim ng fluorescent na ilaw ng kusina. Anong pinagsasabi mo? Ipinakita ni Althea ang screen ng telpono. Ang larawan ni Enzo at Bianca, kasama ang caption na nagpapahayag ng kanilang paparating na anak. Magiging tatay ka na pala ulit. O baka naman ngayon walang nalaman na may iba ka na palang pamilya? No, Althea, listen to me. Nanginginig ang boses ni Enzo, sinusubukang hawakan ang balikat ni Althea, ngunit umiwas ang babae.
Hindi ko pa alam ang buong detalye. Maybe it's a mistake. And besides, kahit totoo man, why can't you just understand my pressure? You are a Villarreal. Mayaman ang pamilya mo. Kahit iwan kita, hindi mo mararanasang ang maghirap. Pero si Bianca, she has nobody but me. Bakit ba napakamaramot mo pagdating sa mga taong nangangailangan ng tulong ko? Isang mapait at tuyong tawa ang lumabas sa mga labi ni Althea. Isang Villarreal, Enzo, tinakwil ako ng sarili kong pamilya dahil pinili kong sumama sa'yo noong wala ka pang kahit ano ang perang ginamit mo para isalba ang kumpanya mo nung nakaraang buwan. Sa tingin mo ba ay galing sa bangko? Ibinenta ko ang lahat ng natitirang alaala ng aking ina para lang hindi ka mapahiya sa mga kasusyo mo. At ngayon, sasabihin mo sa akin na mayaman ako at hindi kita kailangan. Napatitik si Enzo, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. What isang kasinungalingan yan. Ang bangko ang nag-approve ng loan ko. Inilabas ni Althea ang isang kulay gintong sobre mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa mesa. Here are the bank statements under my maiden name. At ito, inilagay niya ang isa pang papel sa ibabaw nito. Isang iyong kalayaan. Pirmahan mga Enzo. Sobrang pagod na ako. Are you really divorcing me dahil lang sa isang pagkakamali, Althea? Hindi mo ba kayang magpatawad? 6 na taon tayong magkasama? Ang galit at pride ni Enzo ay muling lumitaw, sinusubukang itago ang kanyang sariling takot sa katotohanan, habang hawak ni Enzo ang panulat isang serye ng mahihinang katok sa pangunahing pinto ang bumasag sa kanilang mainit na pagtatalo. Walang sinuman sa kanila ang nag-e-ekspekto ng bisita sa ganitong oras ng gabi. Binuksan ni Enzo ang pinto nang may galit handang paalisin kung sino man ang nang-aabala. Ngunit sa kanyang pagbubukas, isang maliit na batang babae ang nakatayo sa may balkona. Basang-basa ang kanyang manipis na damit mula sa ambon sa labas habang yakap-yakap ang isang lumang asul launan. Ang kanyang malalaking mata ay eksaktong katulad ng mga mata ni Althea. Bago pa man makapagsalita si Enzo, pumasok ang bata sa loob ng bahay, nilpasan siya at tumakbo ng direkta patungo kay Althea. Mama? Bulong ng bata habang mahigpit na niyayakap ang binti ni Althea na may bahid pa ng natapong sopas. Napatulala si Althea. Lumuhod siya upang tignan ang mukha ng bata. Ang init ng katawan ng maliit na batang ito ay naramdaman niya sa kanyang mga kamay, isang tunay at buhay na nilalang. Sa kanyang maliit na pulso, may suot siyang isang pilak na bracelet na may nakaukit na pamilyar na pangalan. Nika. Sino ka, anak? Tanong ni Althea, nanginginig ang kanyang tinig habang hinahawakan ang basang buhok ng bata. Tumingin si Nika kay Althea, pagkatapos ay lumingon kay Enzo na nakatayo pa rin sa may pinto na may halong gulat at galit. Papa? Sabi ng bata. Althea, ano to? Sumigaw si Enzo, lumapit ng may mabibigat na hakbang. Is this some kind of cheap drama your family set up to humiliate me? Saan mo nakuha ang batang ito? Sino ang nagdala sa kanya rito? Tumingin si Nika kay Enzo nang walang takot, ngunit may malalim na lungkot sa kanyang maliliit na mata. Hindi po ako gawa-gawa, Papa. Ako si Nika. Galing po ako sa dulo ng inyong mga luha kung saan iniwan ninyo si Mama na nag-iisa habang bitbit ang kanyang huling hininga. Natahimik ang buong silid, tanging ang tunog ng ulan sa labas ang natitira habang ang tatlong magkakaibang kapalaran ay tuluyan ng nagtagpo sa ilalim ng isang bubong. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-asawa ay tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng anumang pagsusumamo. Nanatiling nakatayo si Althea sa gitna ng sala, habang ang lamig ng gabi ay tila pumasok na rin sa kanyang buong pagkatao. Tinitigan niya ang divorce papers na nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging ang kawalan ng buhay na nagpapatunay na ang pag-ibig ay dahan-dahang namamatay sa bawat segundong lumilipas. Pirmahan mo na, Enzo, ulit ni Althea. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit may bigat na tila isang pinal na hatol. Huwag na nating patagalin pa ang pagpapanggap na ito. Napalunok si Enzo, ramdam ang kakaibang takot na ngayon lang yan naramdaman sa buong buhay niya kay Althea. Althea,
Nakikinig ka ba sa sarili mo? You are making a huge mistake. Sino ba talaga ang batang ito? Is this a sick joke? Look, Boracay was purely for corporate representation. Bianca's family has a huge network of distributors in America. Sila ang susi para makapasok ang Sarmiento Shipping sa labas ng bansa. Ginagawa ko ito para sa kumpanya natin, para sa atin. Para sa atin. Tumingin si Althea kay Enzo at sa unang pagkakataon nakita ni Enzo ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ng asawa. Isang refleksyon ng isang taong puno ng kasinungalingan. Enzo, huwag mo akong gawing mangamang. Ang para sa atin ba ay nangangahulugan ng pag-iwan sa akin sa gabi ng ating anibersaryo upang makasama ang dating kasintahan? Ang para sa atin ba ay ang paghawak sa kanyang bayo ang sa harap ng maraming tao habang ako ay narito nag-iisa? Sinabi ko na sa'yo emergency yun, Bianca was unstable. She was crying and begging for help. Anong gusto mong gawin ko, iwanan siya sa ganong kalagayan? Nagsimulang tumaas ang boses ni Enzo. Ang kanyang pride ay nasasaktan dahil hindi siya sanay na kinokompronta ni Althea sa ganitong paraan. Saka ano naman, kung buntis siya, I didn't even know about that. We did not plan this. At kung totoo man, bakit hindi mo ako kayang suportahan sa pagsubok na ito bilang asawa ko? Suportehan ka. Bahagyang yumuko si Althea, tinitigan ang kanyang apron. 6 na taon ko nang ginagawa yan, Enzo. Sinuportahan kita noong wala ka pang pang-arkila ng opisina. Sinuportahan kita noong ang tanging pagkain natin ay noodles na pinaghahatian natin. Pero hindi ko alam na ang huling suportang hihingin mo sa akin ay ang tanggapin ang anak mo sa ibang babae. Bago pa makasagot si Enzo ang marahang pagyanig ng telepo, no sa ibabaw ng lamesa ay lumika ng kakaibang ingay sa loob ng tahimik na silid. Ang pangalang Bianca ay kumukurap-kurap sa screen. Mabilis na kinuha ni Enzo ang telepono. Sa takot na tuluyang masira ang kanyang pagkakataon kay Althea, agad niyang pinindot ang pulang button upang tanggihan ang tawag at tuluyang pinatay ang cellphone. See, I'm rejecting her call, Althea. Ikaw ang asawa ko. I can handle this. Lalayuan ko si Bianca. I will fire her from the marketing campaign. Just, please, wag nating gawin ito. Punitin mo na yung papel na yan. Hindi kumilo si Althea. Sa halip, dahan-dahang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang palasingsingan ay nakasuot ang isang simpleng gintong singsing, isang singsing na walang mamahaling bato, ngunit naglalaman ng lahat ng pangako ng kanilang kabataan. Maingat niyang hinawakan ang singsing, dahan-dahang inalis ito sa kanyang daliri nang walang kahit anong tunog. Inilapag ni Althea ang singsing sa gitna ng divorce papers. Ang tunog ng metal na dumampi sa papel ay tila isang huling tibok ng puso na tuluyan ng huminto. Althea, no. Bulong ni Enzo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Huwag mong gawin yan, pakiusap. Ibinibigay ko na sa'yo ang lahat ng hiningi mo, Enzo, pati ang singsing na ito na siyang huling nag-uugnay sa akin sa taong akala ko ay kilala ko. Sabi ni Althea, ang kanyang tinig ay patuloy na lumalamig. Yumakap si Nika sa tuhod ni Althea, ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal. Mama, huwag ka nang malungkot. Andito na ako. Hindi ka na muling mag-iisa. Tumingin si Althea sa bata. Ang kanyang puso na akala niya ay ganap ng bato, ay nakaramdam ng isang bahagyang init mula sa maliit na hawak ng kamay ni Nika. Hinaplos niya ang buhok ng bata bago dahan-dahang tumalikod at naglakad paa, yat sa hagdanan ng hindi man lang nililingon ang lalaking nakatayo sa kanyang likod. Naiwang mag-isa si Enzo sa sala. Ang paligid ay nabalot ng lamig at ang amoy ng natapon at lumamig na sinigang ay nangingibabaw sa hangin. Napaluhod siya sa sahig tabi ng basang divorce papers. Hawak niya ang panulat, ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto habang nakatitig sa pirma ni Althea. Lalapit sana siya sa hagdanan upang sundan ang kanyang asawa. Ngunit humarang ang maliit na katawan ni Nika. Tinitigan siya ng bata gamit ang mga matang tila nakakakita sa pinakamalalim na lihim ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Nika sa tainga ni Enzo. Ang kanyang boses ay naging isang napakahinang bulong na nagdala ng matinding kilabot sa buong katawan ng lalaki. Kung pipirmahan mo yan ngayon, Papa,
hinding-hindi mo na muling makikita ang tunay mong anak. At sa huling sandali ng buhay mo, ang tanging maaalala mo ay ang malamig na kusinang ito kung saan mo itinapon ang tanging babaeng nagligtas sa iyo. Natigilan si Enzo. Ang panulat ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay, gumulong sa ibabaw ng basang dokumento, habang ang kanyang puso ay binabalot ng isang matinding takot na hindi niya maipaliwanag. Ang alala ng nanginginig na kamay ni Enzo habang hawak ang panulat ay patuloy na nagbalik-balik sa isip ni Althea ng sumunod na gabi. Sa bawat pikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang takot sa mukha ng kanyang asawa. Isang takot na hindi nagmula sa pagsisisi, kundi sa pagkakatuklas na ang kanyang mga lihim ay hindi na kayang itago ng dilim. Kinaumagahan isang luma, ngunit marang, yang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng mansyon. Mula rito ay bumaba si Lola Amara, ang iginagalang na matriarch ng pamilya ni Enzo. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang tindig ay nanatiling matikas, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng karunungang hindi kayang talunin ng panahon. Agad na lumapit si Althea upang salubungin ang matanda. Yumukos siya ng may malalim na paggalang at kinuha ang kamay ni Lola Amara upang idampi sa kanyang ang tradisyonal na pagmamano na palaging ginagawa ng isang mabuting asawa. Ngunit ang higit na nakakagulat ay nang lumapit din si Nika nang kusa kinuha ang isa pang kamay ni Lola Amara at ginawa ang parehong paggalang nang walang nagtuturo sa kanya. Natigilan si Lola Amara, tinitigan ng bata ng may halong gulat bago ibinalik ang kanyang tingin kay Althea. Agad niyang binitawan ang kanyang bastun at niyakap ng mahigpit ang kanyang apo sa tuhod. Ang mga luha ng isang mabuting asawa, Althea, ay hindi kailanman nakakalimutan ng makeup. Albulong ni Lola Amara habang marahang hinahaplos ang buhok ng umiiyak na si Althea. May katarungan ang bawat patak nito. At narito ako upang tiyakin na walang sinumang ahas ang makakasira sa tahanang ito. Sa loob ng sala ang atmosfera ay mabilis na nabalot ng tensyon nang bumaba si Enzo mula sa kanyang silid. Ang pagtama ng basto ni Lola Amara sa makintab na kahoy na sahig ay lumika ng isang mabigat at nakatatahimik na tunog na tila isang babala. Enzo? Dalit na tawag ni Lola Amara bago pa man makalapit ang kanyang apo. Wala kang utang na loob. Sino ang nagbigay sa iyo ng buhay na tinatamasa mo ngayon? Si Althea kung hindi, dahil sa kanya, nasaan ka ngayon? At ngayon, hahayaan mo ang isang Bianca na sirain ng iyong pamilya dahil lang sa iyong makasariling mga pangarap. Lola, pakiusap, huwag kayong makialam dito. Depensa ni Enzo habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin sa matanda. Business is hard right now. Bianca's family is the only one who can help me close the international shipping deals. Althea has her family's wealth, but she doesn't care about my business. Bianca is the one helping me grow. Manahimik ka. Sigaw ni Lola Amara. Ang kanyang boses ay nanginig sa tindi ng galit. Ang tunay na yaman ng isang lalaki ay ang asawang nananatili sa kanyang likod sa oras ng kahirapan. At ikaw itinapon mo ang kayamanang yon para sa isang peking ginto? Huwag mong gamitin ang negosyo bilang dahilan para sa iyong kawalan ng katapatan. Habang nagtatalo ang dalawa sa loob, pinili ni Althea na lumabas sa bakuran. Sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, nakaupo si Nika sa isang lumang gulong na ginawang dyan. Ang kanyang maliliit na paa ay sumasabay sa hangin, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa kalangitan. Mama? Tawag ni Nika nang mapansin ang paglapit ni Althea. Sa lumang bukas na nanggaling ako, lagi kang umiiyak tuwing gabi. Si Bianca kinuha niya ang Villarreal Holdings gamit ang tulong ni Tio Hector. Sila po ang nagpabagsak sa kumpanya ni Papa at ikaw, umalis ka ng may mabigat na pasakit nang hindi mo alam na nandoon na ako sa loob mo. Itinuro ni Nika ang tiyan ni Althea gamit ang kanyang maliit na daliri. Kaya bumalik ako, Mama. Gusto kong iligtas ang bukas natin. Naramdaman ni Althea ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito gawa-gawa lamang ng isang bata. Ngunit paano nalaman ni Nika ang tungkol sa lihim na taguan ng kanyang yumaong ama sa atik? Nandun po sa kahon na may pulang laso sa atik, Mama. Doon nakatago ang mga lumang kasunduan ni Tio, Hector. Dagdag pa ng bata bago pa man makapagtatong si Althea.
Puno ng pagdududa. Ngunit may kasamang lakas ng loob, bumalik si Althea sa loob ng bahay at tinungo ang kwarto ni Nika habang abala pa si Lola Amara sa pakikipag-usap kay Enzo. Doon dahan-dahan niyang binuksan ang maliit at kupas na asul na bag ng bata. Sa pinakailalim ng bag sa likod ng isang lumang larawan, may nakita siyang isang liham na nakatupi ng maayos. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang sulat kamay ay pamilyar, ito ay ang sarili niyang sulat kamay. Ngunit ang tinta ay mukhang luma na at ang petsang nakasulat sa itaas ay 10 taon mula sa kasalukuyan. Para kay Althea ng nakaraan. Kung nababasa mo ito, nangangahulugam na tagumpay si Nika na makarating sa iyo. Huwag kang matakot sa kanyang mga salita. Siya ang ating huling pag-asa upang iwasto ang mga pagkakamaling nagdulot ng ating pagbagsak. Bago pa man matapos basahin ni Althea ang liham, isang matinis at galit na boses mula sa labas ng gate ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Althea, labasin mo ako rito. Sigaw ni Bianca. Mula sa labas ang kanyang tinig ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Huwag mong gamitin ang pamilya ni Enzo para ipitin siya. Kung hindi mo siya pakakawalan, nang maayos sisirain ko ang pangalan ng pamilya mo sa buong media. Ang matinis na boses ni Bianca ay pumunit sa katahimikan ng gabi na tila isang babala ng paparating na bagyo sa buhay ng pamilya Sarmiento. Walang pakundangan niyang itinulak ang pinto ng mansyon nang buksan ito ng kasambahay at pumasok sa sala habang humahagulgol hawak ang kanyang tiyan na tila ba hihimatayin sa tindi ng panghihina. Enzo. Oh my God, Enzo. Umiyak na sumigaw si Bianca agad na lumapit kay Enzo at sumandal sa kanyang dibdib. Tignan mo kung paano ako tratuhin ng asawa mo. Pinagbabawalan niya akong lumapit sa'yo. Sobrang masama ang pakiramdam ko, Enzo. Ang baby natin baka mapano dahil sa stress na ibinibigay sa akin ng pamilyang ito. Napatayo si Lola Amara mula sa kanyang tumba-tumba. Ang kanyang baston ay mariing tumama sa sahig na lumika ng isang mabigat na tunog na pumuno sa buong silid. Sino ang pinapayagan mong pumasok dito nang may kasamang ganyang kawalan ng modo? Malamig at mariing tanong ni Lola Amara, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Ika'y isang babaeng walang kahihiyan. Ang isang legal na asawa ay may dangal at karapatan. Ngunit ikaw, isang ahas na sumisira ng tahanan, wala kang puwang sa pamamahay na ito. Agad na lumayo si Bianca kay Enzo. Ngunit pinanatili ang kanyang mapagpanggap na luha habang nakatitig sa matanda. Lola Amara, please try to understand me. Si Enzo ang lumapit sa akin at bakit niyo ako sinisisi, Anim? Na taon siyang kasal kay Althea pero hindi man lang niya nabigyan ng anak si Enzo. Is it my fault na sa akin nakatagpo ng comfort si Enzo? Ang pamilya niyo ang nangangailangan ng tagapagmana at ako ang nagbibigay noon ngayon. Ang mga salitang iyon ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa sala. Ngunit bago pa man makasagot si Lola Amara, ang marahang pagbaba ni Althea sa hagdanan ay tila nagdala ng isang matinding lamig na pumawi sa lahat ng ingay ni Bianca. Nakasuot si Althea ng isang simpleng puting damit, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ngunit ang kanyang tindig ay nagtataglay ng isang natural na kapangyarihan at dignidad. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagpakita ng kahit anong galit. Tanging ang kanyang tahimik na presensya ang tuluyang nagpatahimik sa mapagpanggap na postura ng kabit. Tapos ka na ba sa iyong dula-dulaan, Bianca? Banayad na tanong ni Althea habang dahan-dahang lumalapit sa mesa kung saan naroon ang singsing at ang divorce papers. Althea, don't act like you're the victim here. Hinarap siya ni Bianca, pilit na pinatatag ang kanyang boses. You failed as a wife. Kayang-kaya kong ibigay kay Enzo ang lahat ng hindi mo kayang ibigay. Mula sa likod ng palda ni Lola Amara, dahan-dahang humakbang si Nika patungo sa gitna ng sala. Tinitigan niya ang tiyan ni Bianca bago dahan-dahang iniangat ang kanyang paningin upang harapin ang mga mata ng babae. Auntie Bianca? Sabi ng maliit na bata, ang kanyang tinig ay malinaw at walang takot. Bakit niyo po laging hawak ang tiyan niyo? Sabi po ni Dr. Robert Castro sa St. Luke's, wala naman pong laman yan, kundi mga peking papel na binayaran niyo gamit ang pera ni Tio Hector. Biglang namutla si Bianca.
Ang kanyang mga labi ay nangatal at ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang tiyan ay dahan-dahang nalaglag. Sino ka anong? Pinagsasabi mo, Enzo, saan nanggaling ang batang ito? Why is she spreading these cheap lies? Tumingin si Althea ng diretso kay Bianca. Kung ito ay kasinungalingan, bakit ganyan ang reaksyon ng mukha mo, Bianca? May dapat makaming malaman tungkol kay Dr. Castro? Alam ni Bianca na unti-unti na siyang nawawala ng kontrol sa sitwasyon. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa bakuran upang umalis. Ngunit sinundan siya ni Enzo upang subukang pakalmahin ang sitwasyon. Sa takot na makaapekto ito sa kanyang kumpanya. Bago sumakay sa kanyang kotse, hinawakan ni Bianca ang braso ni Enzo at bumulong ng may matinding banta na sapat lamang upang marinig ng lalaki. Enzo, pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo. My Uncle Hector has all the cards in Villarreal Holdings. Kung hindi ka makikipag-cooperate sa amin upang makuha ang mga shares ni Althea Sarmiento Shipping, is dead by next week. Isipin mo ang negosyo mo bago ang pride mo. Nakatayo si Althea, si may pinto. Pinapanood ang bawat galaw nila sa bakuran. Nakita niya ang matinding pag-aalinlangan sa mga mata ni Enzo habang nakatitig ito sa tiyan ni Bianca at sa papalayong sasakyan nito. Ang pag-aalinlangang yon na puno ng awa at takot para sa sarili nitong kapakanan, ang huling patunay na ang tiwala sa pagitan nilang mag-asawa ay tuluyan ng naglaho sa dilim. Ang nag-aalalang mukha ni Enzo habang nakatingin sa papalayong sasakyan ni Bianca ay naging huling larawan ng gabi na nagpatunay kay Althea na ang kanyang buhay, may asawa, ay tuluyan ng naging isang hungkag na pangako. Ngunit sa pagpasok ng bagong umaga, isang lihim na lakas ang nagsimulang gumising sa kanyang puso. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Nika sa gilid ng kama habang maingat na binubuksan ang kanyang maliit na bag. Kinuha niya ang isang lumang talaarawan na may kupas na pulang pabalat at inabot ito kay Althea. Mamatingnan mo po ito? Bulong ni Nika habang itinuturo ang mga pahina na puno ng mga sulat kamay at mga numero. Sa talaarawan na ito, isinulat ni Tio Hector ang lahat ng transaksyon sa pagitan niya at ng isang bangko sa labas ng bansa. Ginamit niya ang mga pondo ng Villarreal Holdings upang pundohan ang mga peking proyekto. Napatitik si Althea sa mga dokumento. Ang mga pangalan petsa at lagda ay pamilyar. Nika, saan mo nakuha ang talaarawan na ito? Ito ang orihinal na logbook ng aking ama na nawala pagkatapos niyan yumao. Itinago mo po ito sa isang lumang kahon sa bodega, Mama? Sagot ng bata ng may kasiguruhan. Sabi mo po sa akin noon, ito ang magiging susi upang bawiin ang lahat ng nawala sa atin. Bit-bit ang bagong pag-asa agad na nakipagkita si Althea kay Ate Jose Laurel, ang matapat na abogado ng kanyang yumaong ama. Sa loob ng tahimik na tanggapan nito, inilatag ni Althea ang talaarawan. Althea, seryosong bagay ito. Seryosong sabi ni Ate Laurel habang sinusuri ang mga pahina. Kung sisimulan natin ang isang forensic audit sa mga pondo na pinamamahalaan ni Hector, magiging isang bukas na digmaan ito sa Board of Directors. Are you ready for the consequences? Jose, matagal nang nilalagarian ni Tio Hector ang kumpaning itinayo ng papa ko. Matatag na sagot ni Althea. Ibinigay ko ang 6 na taon ng buhay ko para sa isang lalaking hindi ako pinahalagan. Ngayon, hindi ko hahayaang pati ang huling alaala ng aking ama ay manakaw ng isang traidor. Simulan mo ang audit ng tahimik. Pagdating ng gabi, ang kusina ng mansyon ay muling nakaramdam ng init. Habang naghahanda ng hapunan magkasamang naghihiwa ng mga gulay, sina Althea at Lola Amara. Ang banayad na paggalaw ng tumba-tumba ni Lola Amara ay lumika ng isang nakatatahimik na ritmo, sumasabay sa kanilang kwentuhan. Mama, ano po ang ibig sabihin ng tadhana? Tanong ni Nika habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Althea. Mumiti si Althea hinaplos ang pisinghi ng bata. Ang tadhana, Nika, ay ang paglingap ng may kapal. Ito ang nagtuturo sa atin na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may umagang darating upang magdala ng liwanag. Nakangiting nakamasid si Lola Amara mula sa kanyang upuan, masaya na makita ang unti-unting pagbabalik ng ngiti sa mga labi ng kanyang apo sa kasal. Mabuti kang tao, Althea.
at ang mga mabubuting tao ay palaging may nakalaang magandang bukas. Bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Enzo na may dalang isang malaking kumpol na mga pulang rosas. Mukha siyang nag-aalangan bakas ang labis na kapaguran, ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata nang makita ang tatlo sa kusina. "Althea, para sa'yo," sabi ni Enzo. Iniaabot ang mga bulaklak ng may nanginginig na kamay. "I know I've been stupid lately. Pero pakiusap, let's talk. I fired Bianca from the active marketing accounts today. Wala na siyang kinalaman sa kumpanya ko." Tiningnan ni Althea ang mga rosas pagkatapos ay tumingin kay Enzo nang may isang magalang ngunit napakalamig na ngiti. "Salamat sa bulaklak, Enzo. Pero maari mo na lang yan ilagay sa florera sa sala. Kumain na kami ng hapunan. Kung nagugutom kami, natitira pang pagkain sa kusina, ngunit mauna na kaming magpahinga ni Nika." Hindi na hinintay ni Althea ang sagot ng asawa. Kinuha niya ang kamay ni Nika at magkasama silang umakyat sa hagdanan, iniwan si Enzo na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang mga bulaklak na unti-unting nalalanta sa kanyang mga kamay. Sa loob ng madilim na silid, nakaupo si Althea sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telpeno sa ibabaw ng mesa. Ang liwanag nito ay nagbigay buhay sa madilim na silid ni Althea. Isang mense mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Naglalang ito ng larawan ng isang medical certificate mula sa St. Luke's Hospital na may lagda ni Dr. Robert Castro, ngunit may nakasulat na pulang marka sa gilid nito. Peke ang registry number nito. Alamin mo kung sino ang tunay na may-ari ng account na nagbayad sa doktor. Sa ibaba ng mensahe ay may isa pang tala. Sino ang misteryosong HV na tinatawagan ni Tio Hector tuwing hating gabi? Ang liwanag mula sa screen ng telpono ni Althea nung nagdaan gabi ay tila isang anino na sumunod kay Enzo hanggang sa kanyang opisina kinabukasan. Nakaupo si Enzo sa harap ng kanyang malaking mesa sa Sarmiento Shipping, mag-isang tinititigan ang mga nakatambak na lumang folder na kasaysayan ng kanyang negosyo. 5 hanggang 6 na taon na ang nakalilipas nung muntik nang mabangkarot ang kanyang kumpanya bago mabilis na nakabawi dahil sa tulong ng isang misteryosong investor na hindi kailanman nagpakilala. Nang mga panahong yon, palaging ipinahiwatig ni Bianca bago siya umalis papuntang Amerika na ang kanyang pamilya ang nakipag-usap upang maibalik sa buhay ang negosyo ni Enzo. Isang paniniwalang naging simula ng malalim na utang na loob ng lalaki. Bumukas ang pinto ng opisina ng walang paalam at pumasok si Bianca may mabigat na hakbang at galit sa kanyang muka. Padagundong niyang inilapag sa ibabaw ng mesa ni Enzo ang isang hanay ng mga lumang resibo mula sa bangko. "Enzo, you can't just throw me away like this!" Galit na bungad ni Bianca, tinitigan ng lalaki gamit ang kanyang mga mapagpanggap na mata. "Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa akin? If my family didn't pull strings years ago to inject capital into your dying shipping business, you would still be a nobody on the streets. Tignan mo ang mga deposito sa resibong ito. I risked everything to support your dream, Enzo." Tiningnan ni Enzo ang mga hawak na resibo. "Bianca, I will always be grateful for what your family did back then. I really am. Pero hindi ko pwedeng patuloy na sirain ang pamilya ko ngayon. The false news about your pregnancy and the trauma you brought to Althea, it's ruining everything I hold dear. Ruining everything." Tumawa si Bianca nang may halong pandidiri. "Your wife doesn't give a single damn about your corporate struggles, Enzo. Never once did she help you when you were crying at night over unpaid loans. Utang mo sa akin ang bawat piraso ng pagkatao mo at ang buong kumpanyang ito." Habang pinapanood ni Enzo ang bawat pananalita ni Bianca, isang malalim na tanong ang marahang pumasok sa kanyang isip. Bakit pa ulit-ulit niyang iginigiit ang mga resibo ng bangko na ito, ngunit tuwing masusing titingnan ang papel, laging blag at nakatago ang tunay na account na pinanggalingan ng pondo? At kung tunay niyang sa kanya dumaan ng pera, bakit hindi kailanman lumitaw ang kanyang pangalan sa opisyal na ledgers ng bangko? Gulong-gulo ang isip. At hindi na kinokontrol ng kanyang mga emosyon, umuwi si Enzo sa mansyon ng maaga. Sa kanyang pagpasok sa sala,
natigilan siya sa isang tanawing humaplos sa kanyang nag-iisa at malungkot na kaluluwa. Nakasubok si Althea sa harap ng maliit na hapag, masing subuan ng malinamnam at mainit na sopa si Nika. Ang tawa ng bata at ang marahan at mapagmahal ng iti ni Althea ay lumika ng isang perpektong larawan ng isang pamilyang matagal na niyang hinahanap, ngunit paulit-ulit na binaliwala dahil sa kanyang mababaw na kasakiman sa tagumpay. Nang matapos silang kumain, dahan-dahang na. Unang maglakad si Althea, patungo sa hagdanan, bit-bit ang mga baso. Agad siyang sinundan ni Enzo hanggang sa paanan ng hagdanan. Sa isang madaling pagkilos ng pagsusumamo, marahan niyang hinawakan ang pulso ng kanyang asawa. Althea, mag-usap naman tayo. Bulong ni Enzo. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang nanlalabo ng mga mata. Gulong-gulo na ang isip ko. Ayokong iwan mo ako. Ang akala mo siguro masama akong tao. Pero naiipit lang ako sa malaking utang na loob sa pamilya ni Bianca nung isalba nila ang kumpanya natin noon. Utang na loob ko lang ang binabayaran ko. Hindi pag-ibig. Dahan-dahan na walang anumang puwersang galit o luha iniwas. Ni Althea ang kanyang kamay mula sa hawak ni Enzo. Tiningnan niya ang kuwelyo ng polo nito na bahagyang lukot at tiklop sa gilid. Sa pamamagitan ng kanyang magagandang sariling daliri, marahan niyang inayos at binaliktad ang lukot na kuwelyo ng kanyang asawa, isang gawi na paulit-uliting ginagawa araw-araw sa loob ng 6 na taon. Ngunit ngayon ay kulang na sa init ng pagmamahal. At buo na lamig na parang batong hamog sa umaga. Enzo, mabagal at malinaw na sinabi ni Althea, ang kanyang nakakatakot na kalmating muka ay direktang tumututok sa mga mata ng asawa. Ang tunay na utang na loob ay hindi kailanman dapat bayaran ng pagpapakasakit ng iba, higit lalo ng sariling asawa. Kung ang ganyang klase ng tulong ay nagiging tanikalang nakatali sa liig mo at humihila sa iyong pagkatao, baka hindi yan naging isang pag-aaruga isa yung pananakop. At higit kailanman, hindi mo inalam kung sino ang tunay mong inutangan. Bago pa man pagtanto ni Enzo ang lalim ng ibig sabihin ng kanyang mga salita, ang mabilis na pagbagsak ng isang manipis at munting katawan sa kahoy na sahig ng sala ay pumutol sa kanilang pag-uusap. Nika! Sigaw ni Althea nang mabilis niyang mabitawan ang mga nakahawak na baso at natatakot na tumakbo palad sa tapat ng sofa. Nakatitig silang dalawa, habang wala nang malay na nakahiga ang maliit na batang si Nika sa sahig. Sa paligid ng kanyang munting pulso, ang pilak na bracelet ay nagsimulang gumawa ng isang mahina at kakaibang pagginang. Bawat tibak-tibok ng liwanag nito ay tila dahan-dahang napundi parang isang baturang oras ng buhay ng bata mula sa hinaharap na unti-unting-unti nang binubuntala ng lumilihi na tadhana. Ang biglang paghinto ng tibok ng puso ni Althea sa takot na mawala ang bata ay binalot ang buong mansyon ng isang matinding takot sa gabi. Ang biglang paghinto ng tibok ng puso ni Althea sa takot na mawala ang bata ay naging isang madilim na anino na bumalot sa buong mansyon ng gabing yon. Sa kabutihang palad sa tulo ng maingat na pag-aalaga ni Lola Amara, muling nagkamalay si Nika kinaumagahan bagaman ang kanyang munting katawan ay nanatiling mahina at ang kanyang balat ay maputla tulad ng papel. Nakatitig si Althea sa kanyang anak sa tabi ng kama habang hinahawakan ang malamig na mga kamay ng bata. Dahan-dahang iminulat ni Nika ang kanyang mga mata at tumingin kay Althea ng may seryosong ekspresyon. Mama? Mag-ingat ka po kay Tio Hector? Mahinang bulong ni Nika, halos walang boses. Sa lumang bukas na nanggaling ako, gagamitin niya ang isang lumang kasunduan sa kasal na nilagdaan ni na Papa at ng yumaong lolo. Gagamitin niya yun sa board meeting upang sabihing wala kang karapatang humawak ng mga shares ng pamilya kapag nag-divorce kayo ni Papa. Natigilan si Althea. Isang kasunduan sa kasal. Alam niyang may mga dokumentong nilagdaan ang kanyang ama noon. Ngunit hindi niya akalain na gagamitin ito ng kanyang sariling amain upang saksakin siya sa likod. Upang kumpirmahin ang mga hinala, mabilis na nakipagkita si Althea sa isang pribadong investigador sa loob ng isang tago at tahimik na cafe sa labas ng lungsod. Inilatag ng investigador ang isang serye ng mga larawan sa ibabaw ng mesa. Ma'am Althea, tignan mo ito? Seryosong sabi ng investigador habang itinuturo ang mga larawan.
Yan si Tio Hector at si Bianca Alcantara. Madalas silang magtagpo sa Diamond Hotel sa nakalipas na 3 buwan. May mga dokumento rin kaming nakuha na nagpapatunay na ang malalaking pondo na ipinapadala sa personal na account ni Bianca ay nanggagaling mismo sa mga lihim na kumpanya ng iyong amain. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hawak ang mga larawan. Ang lahat ng manipulasyon ni Bianca, ang kanyang peking pagbubuntis at ang mapangahas na pagpunta sa Boracay, ang lahat ng iyon ay pinondohan ng sariling pera ng pamilya Villarreal na ninakaw ni Hector. Dala ng matinding galit at determinasyon, tinuwa ni Althea ang marangyang opisina ni Hector Villarreal sa gusali ng Villarreal Holdings. Pumasok siya ng walang paalam, hinarap ang kanyang amain na noon ay komportableng nakaupo sa kanyang swivel chair. "Oh, Althea, aking mahal na pamangkin." Nakangiting bati ni Hector, bagaman ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. "Balita ko ay nagkakagulo ang inyong pagsasama ni Enzo. Sabi ko naman sa iyo noon pa hindi para sa iyo ang isang lalaking walang pinag-aralan." "Tio Hector, huwag na tayong magkunwari." Malamig na bansa ni Althea habang itinutumba ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa ng amain. "Alam ko ang tungkol sa mga transaksyon mo kay Bianca. Alam ko kung paano mo ginamit ang pera ng aking ama upang pundohan ang kanyang mga kasinungalingan para lamang pilitin o makipag-divorce." Tumawa si Hector ng malakas, isang tunog na puno ng pang-aasar. "Althea, you are just a naive girl na mas pinili ang pag-ibig kaysa sa yaman ng pamilya. Wala kang alam sa pagpapatakbo ng isang dambuhalang korporasyon. Bumalik ka na lang sa iyong kusina at hayaan mo ang mga totoong negosyante na mamahala sa board." Umuwi si Althea sa mansyon. Na pagod ang kanyang isip ay tila isang malaking gulo ng mga problema. Ngunit nang makapasok siya sa sala, nakita niya si Lola Amara na maingat na pinupunasan ng maligamgam na tubig ang nonang natutulog na si Mika. Dahan-dahang lumapit si Mika na noon ay nagising dahil sa kanyang pagdating. Mula sa likod, pinuhat ng bata ang kanyang munting kamay at nayakap ng mahigpit si Althea sa kanyang bayang. "Kaya mo yan, Mama?" Bulong ni Mika habang umiiyak ng tahimik. "Kasi ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko sa buong mundo. Hindi ka papatalo sa kanila." Naramdaman ni Althea ang mainit na luha na dahan-dahang pumatak sa kanyang sariling pisingi. Ang pagod at panghihina ay biglang napalitan ng isang matigas na determinasyon. Para kay Mika at para sa kanyang sariling danggal, handa siyang lumaban hanggang sa dulo. Samantala sa loob ng kanyang silid, natagpuan ni Enzo ang mga dokumento ng bangko na sadyang iniwan ni Althea sa ibabaw ng mesa. Habang binabasa ang bawat pahina, ang kanyang puso ay binalot ng matinding dusa at kahihiyan. Ang lahat ng utang na loob na kinalakihan niyang pinaniniwalaan ay isa lamang palang malaking panloloko na idinisenyo ni Bianca at Hector upang kontrolin siya. Lalabas sana si Enzo upang hanapin si Althea. Nungit nakita niya ito sa bakuran sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Althea, nakita ko ang mga dokumento sa kwarto." Nanginginig ang boses ni Enzo, puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. "I was so blind, Althea. Hindi ko alam na ginagamit lang ako ni Bianca at Hector upang saktan ka. Pakiusap, hayaan mo akong tumulong. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ng Sarmiento Shipping upang labanan si Hector." Tiningnan siya ni Althea, ang kanyang magandang mukha ay nanatiling mistulang isang banyaga sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Salamat, Enzo. Ngunit ang laban na ito ay hindi tungkol sa kumpanya mo. Ito ay tungkol sa aking danggal sa aking yumaong ama at sa hinaharap ng aking anak. Ako ang tatayo at lalaban para sa sarili ko." Bumalik si Althea sa kanyang silid, binuksan ang kanyang laptop at nakita ang isang bagong email mula kay Ate Laurel. "Althea, meron na tayong sapat na ebidensya ng korupsyon upang ipakulong si Hector. Ngunit may malaking problema tayo. Ang orihinal na kasunduan sa kasal at ang corporate agreement ng iyong ama ay nawawala sa safe ng kumpanya. Kung wala ang mga dokumentong yon, magagamit pa rin ni Hector ang kanyang pansamantalang kapangyarihan upang i-freeze ang iyong mga shares sa board meeting bukas." Napaangat ang tingin ni Althea sa lumang larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding.
Ang mga mata nito ay tila nakatitig sa kanya ng may malamig at misteryosong sulyap na tila may hawak na lihim na kailangan niyang matuklasan bago tuluyang mahuli ang lahat. Ang malamig na titig ng kanyang yumaong ama sa lumang larawan sa dingding ay tila naging isang tahimik na saksi sa paghahanda ni Althea para sa darating na bagyo. Ngunit sa kabilang dako sa opisina ng Sarmiento Shipping, nagsimula ng gumuho ang piitan ng mga kasinungalingan na matagal nang kumukulong sa isip ni Enzo. Ipinatawag ni Enzo si Bianca sa kanyang tanggapan. Nang pumasok ang babae na may suot na mamahaling damit at tila walang pakialam, hinarap siya ni Enzo gamit ang mga matang puno ng pagdududa at matinding galit. "Bianca, sabihin mo sa akin ang katotohanan." Malamig na utos ni Enzo habang inilalagay ang kopya ng bank record sa lamesa. "Saan nanggaling ang perang ginamit mo? 6 na taon na ang nakalilipas upang isalba ang kumpanya ko. Bakit may mga pirma rito ni Hector Villarreal?" Bahagyang natigilan si Bianca. Ngunit mabilis na nagbago ang kanyang mukha patungo sa isang mapagpanggap na ngiti. "Enzo, honey, bakit mo ba hinuhukay ang nakaraan? At ano ang pakialam mo kung saan nanggaling ang pondo? Ang mahalaga, nailigtas ang kumpanya mo. I did all of that for you, and now I'm carrying your baby? Ganyan ka ba kawalang puso upang pagdudahan ako dahil lang sa mga bitter na kasinungalingan ng asawa mo?" "Huwag mo madami-dami si Althea rito." Sigaw ni Enzo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. "Sinisira mo ang pamilya ko, Bianca, at ngayon hindi ko na alam kung alin sa mga sinasabi mo ang totoo." Habang nagaganap ang pagtatalo sa opisina, si Lola Amara naman ay nasa isang mamahaling restaurant sa labas ng lungsod kasama ang ilang matatandang kaibigan. Sa isang tagong sulok ng restaurant, napansin ng matatalas na mata ng matanda si Bianca na masayang nakikipagtawanan sa ilang kaibigan nito. Walang bakas ng panghihina o hirap sa pagbubuntis kay Bianca. Sa katunayan, nakita ni Lola Amara na masaya itong kumakain ng mga hilaw na pagkain at umiinom ng alak, mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal para sa isang babaeng nagdadalang tao. Ang bawat kilos ni Bianca ay nagpatunay sa hinala ng matanda na ang lahat ng drama tungkol sa pagbubuntis ay isang malaking palabas lamang. Agad na umuwi si Lola Amara sa mansyon at ipinatawag si Enzo sa kanyang silid-aklatan. "Enzo, tingnan mo ang babaeng pinoprotektahan mo," seryosong sabi ni Lola Amara habang itinuturo ang kanyang sariling mga mata. "Nakita ko si Bianca sa restaurant kanina. Walang buntis na babae ang kakain ng hilaw na pagkain at iinom ng alak ng ganon kadali. Niloloko ka lang ng ahas na yan habang sinisira mo ang buhay ng tapat mong asawa." Binalot ng matinding kalituhan at dusa ang puso ni Enzo. Upang hanapin ang kahit kaanting kapayapaan, naglakad siya patungo sa kwarto ni Nika. Nakita niya ang bata na tahimik na naglalaro sa sahig gamit ang isang lumang kahoy na manika. Dahan-dahang lumuhod si Enzo sa tabi ng bata, sinusubukang abutin ang munting kamay nito. "Nika, maaari ba tayong mag-usap? Galit ka ba kay Papa?" Napatigil si Nika sa paglalaro. Tumingin siya kay Enzo gamit ang mga matang puno ng takot at isang malalim na lungkot na tila hindi para sa isang batang 5 taong gulang. Mabilis niyang binawi ang kanyang munting kamay at tumakbo patungo sa pinto kung saan kadarating pa lamang ni Althea. Niyahap ng mahigpit ni Nika ang laylayan ng palda ng kanyang ina habang nakatago ang kanyang mukha mula kay Enzo. Ang kamay ni Enzo ay naiwang nakabitin sa hangin, walang laman, kundi ang lamig ng pagtanggi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay napuno ng matinding kirot ng mapagtanto na ang kanyang sariling mga pagkakamali ang naglayo sa kanyang pamilya. Habang nagpapatuloy ang gabi, isang malaking tanong ang nanatili sa isip ni Althea. Bakit patuloy na nagpapadala si Tio Hector ng malalaking halaga ng pera sa isang pribadong klinika sa labas ng Maynila? Anong lihim ang itinatago nila doon? Biglang tumunog ang telepono ni Enzo sa sala. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito ng may mabigat na hininga. "Hello, is this the office of Mr. Hector Villarreal?" Tanong ng boses ng isang nurse mula sa kabilang linya. "O kinatawan ba kayo ni Miss Bianca Alcantara? Tumatawag kami mula sa Divine Grace Clinic. Ito ay para sa follow-up ng huling bayad para sa confinement package
at sa pagsasaayos ng mga peking medical record ni Miss Alcantara. Na-clear na po ba ang check ninyo? Natigilan si Enzo ang kanyang hininga ay tila huminto sa kanyang lalamunan habang ang bawat salita ng nurse ay naging isang matinding katotohanan na tuluyan ng pumatay sa natitirang tiwala sa kanyang puso. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila isang kulog sa pandinig ni Enzo na tuluyan ng pumasok sa kanyang kamalayan. Ngunit para kay Althea at Lola, Amara ang pagkakataong yon ang naging hudyat upang simulan ang huling hakbang patungo sa pagbawi ng katotohanan. Kinaumagahan habang ang lungsod ay dahan-dahang gumigising sa ilalim ng malamig. Nahamog magkasamang naglakbay sina Althea at Lola Amara patungo sa lalawigan ng Laguna. Doon matatagpuan ang Divine Grace Clinic, ang tagong pasilidad, kung saan dinala ni Tio Hector ang mga transaksyon ni Bianca. Naiwan si Nika sa mansyon sa ilalim ng mahigpit na pangangalaga ni Maria, ang matapat at subok na kasambahay ng pamilya. Huwag kang matakot, Althea, seryosong sabi ni Lola Amara habang nakatingin sa labas ng bintana ng bumibiyaheng sasakyan. Ang katarungan ay hindi natutulog. Mararating natin ang katotohanan at titiyakin ko na walang sinumang makakasira sa danggal mo. Salamat po, Lola. Mahinang sagot ni Althea, bagaman ang kanyang mga kamay ay nanatiling malamig sa kaba. Iniisip ko lang po si Nika. Sana ay maging ligtas siya habang wala tayo. Pagdating sa klinika, pumasok si Lola Amara na may taglay na matikas, na tindig na agad na kumuha ng atensyon ng mga nurse sa reception. Tinungo niya ang opisina ng punong doktor ng may awtoridad. I am Amara Sarmiento. Malamig na pakilala ng matanda sa doktor na si Dr. Robert Castro. Alam ko ang bawat transaksyong ilegal na nagaganap sa pasilidad na ito ukol kay Bianca Alcantara. Huwag mo akong subukang pagsinungalingan kung ayaw mo mawala ng lisensya at mabulok sa kulungan. Habang abala ang doktor sa matinding presensya ni Lola Amara, dahan-dahang lumabas si Althea upang hanapin ang archive room ng klinika, kung saan itinabi ang mga pisikal na record ng mga pasyente. Ngunit nang makarating siya sa pinto, nakita niyang nakakandado ito ng mahigpit. Nabahala si Althea, ngunit bago pa man siya maghanap ng ibang paraan, isang hindi kilalang nurse ang marahang dumaan sa kanyang gilid. Walang ingay at mabilis nitong inilagay ang isang susi sa kanyang kamay bago mabilis na naglakad palayo nang hindi man lang nilingon si Althea. Sino ang taong ito na lihim na tumutulong sa akin sa loob ng klinikang ito? Walang oras upang mag-alinlangan. Mabilis na binuksan ni Althea ang pinto at pumasok sa loob. Hinalughog niya ang mga lumang folder hanggang sa matagpuan ang pangalan ni Bianca Alcantara. Sa loob ng folder ay nakalagay ang orihinal na kontrata at ang tunay na resulta ng pagsusuri na nagpapakita na ang pregnancy test ay negatibo, kasama ang nakalakip na resibo ng bayad mula sa kumpanya ni Tio Hector. Samantala sa mansyon sa Maynila, dumating si Bianca na galit na galit. Sinubukan niyang pumasok sa loob upang hanapin si Nika na pinaparatangan niyang sumisira sa kanyang mga plano. Palabasin niyo ang batang yan? Sigaw ni Bianca sa labas ng gate habang sinusubukang itulak ang mga gwardiya. Pinapabagsak niyo ako. May karapatan ako rito dahil dala ko ang anak ni Enzo. Pasensya na po, Ma'am Bianca. Matigas na sagot ng gwardiya na nakatayo sa may pinto sa utos ni Lola Amara bago sila umalis. Bawal po kayong pumasok sa pamamahay na ito. Utos po yan ng matanda. Umalis si Bianca na may matinding galit habang sumisigaw na mga banta na sisirain niya ang pamilya Sarmiento sa media. Sa klinika sa Laguna, matagumpay na nakuha ni Althea ang orihinal na dokumento. Nang lumabas siya sa archive room, ang kanyang mga kamay ay nanging inig ng husto sa tindi ng galit at relief. Sinalubong siya ni Lola Amara sa pasilyo, dahan-dahang kinuha ang kanyang mga nanging inig na kamay at piniga ito ng mahigpit upang magbigay ng lakas. Ayan na, Althea. Hawak mo na ang katotohanan. Nakangiting bulong ni Lola, Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Tapos na ang kanilang laro. Oras na para bumalik at tapusin ang lahat ng ito. Pagbabalik nila sa mansyon, sinalubong sila ng nakabibinging katahimikan sa sala. Nakaupo si Enzo sa sofa, maputla ang mukha at tila isang taong nawala ng kaluluwa.
Sa ibabaw ng lamesa sa harap niya ay nakalagay ang isang puting sobre. Tumingin si Enzo kay Althea nang may nangangatal na mga labi, hawak ang isang liham na naglalaman ng nakasulat na pag-amin ni Dr. Castro na ipinadala sa kanya ng isang hindi kilalang tao. Althea, Lola. Mahinang sabi ni Enzo habang ang kanyang boses ay tuluyan ng binalot ng matinding kahihiyan. May nagpadala nito sa akin ngayon lang. Hindi nga buntis si Bianca. It was all a setup by Tio Hector upang pilitin kang makipag-divorce sa akin at makuha ang mga shares mo sa Villarreal Holdings. God, I was so blind! Ang puting sobre sa ibabaw ng lamesa ay nanatiling nakalatag doon isang tahimik na hatol ng kamatayan para sa lahat ng kasinungalingan ni Bianca at sa tiwala na hindi na kailanman maibabalik ni Enzo. Ang puting sobre sa ibabaw ng lamesa ay nanatiling nakalatag doon isang tahimik na hatol ng kamatayan para sa lahat ng kasinungalingan ni Bianca at sa tiwala na hindi na kailanman maibabalik ni Enzo. Ngunit ang tunay na pagkawasak ng kalooban ng lalaki ay nagmula sa mga dokumentong hawak ni Althea. Tumingin si Enzo kay Althea, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa patuloy na pag-agos ng mga luha. Hawak niya ang mga pahina na nagpapatunay na ang malaking pondo na nagligtas sa Sarmiento Shipping 6 na taon na ang nakalilipas ay hindi nagmula sa pamilya ni Bianca o sa bangko, kundi mula sa pagbebenta ni Althea sa mga natitirang pamana at alahas ng kanyang yumaong ina sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Althea, bakit? Mahinang tanong ni Enzo, nanginginig ang buong katawan sa tinde ng kahihiyan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? For 6 long years, akala ko si Bianca ang nagligtas sa kumpanya ko. Akala ko wala kang pakialam sa mga paghihirap ko dahil mayaman ang pamilya mo. Bakit ibinenta mo ang mga alahas ng ina mo para sa akin nang hindi mo man nang ipinagmayabang? Tinitigan siya ni Althea. Ang kanyang mga mata ay tahimik, walang galit. Ngunit puno ng isang matinding lalim ng dusa na hindi na kayang gamutin ng kahit anong salita. Dahil ang tunay na pag-ibig, Enzo, ay hindi nangangailangan ng palakpakan o pagmamayabang. Marahang sagot ni Althea, ang kanyang boses ay tulad ng malamig na hangin sa gabi. Tinulungan kita dahil mahal kita noon at ayaw kong mapahiya ang pride mo bilang lalaki. Ngunit hinayaan mo ang sarili mong galit-inggit at kawalan ng tiwala na sirain ang ating dalawa. Hindi ang kawalan ko ng tulong ang pumatay sa ating relasyon, Enzo, kundi ang kawalan mo ng tiwala at respeto sa akin. Bumagsak si Enzo sa kanyang mga tuhod sa harap ni Althea. Umiyak siya ng walang kahiyahiya. Sa sahig hawak ang laylayan ng damit ng kanyang asawa habang humihingi ng tawad. Althea, pakiusap. I was a fool. Humahagulgol na pagmamakaawa ni Enzo. Binulag ako ng pride ko. Akala ko itinuturing mo ako mababa dahil Villarreal ka at ako ay walang kahit ano. God, I was so wrong. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko ito, gagawin ko ang lahat para bumawi sa iyo. Nanatiling nakatayo si Althea sa kanya kinalalagyan. Dahan-dahan siyang humakbang ng 2 beses, pabalik iniiwas ang kanyang damit mula sa hawak ng lumuluhod na asawa. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad paa yat sa hagdanan. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, ngunit wala nang kahit anong pag-aalinlangan. Lumalapit si Enzo sa kwarto ni Nika upang humingi ng kapatawaran sa bata. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, sa ilalim ng malamlam na liwanag, napahinto siya sa matinding gulat. Ang munting katawan ni Nika, ang kanyang mga kamay at binti ay dahan-dahang nagiging transparent tila isang anino na unti-unting natutunaw sa hangin. Tumingin si Nika kay Enzo, nang may malungkot, ngunit payapang ekspresyon. Papa, matatapos na po ang oras ko rito. Iwag-ayway mo man ang iyong mga luha ngayon. Ang mga sugat na ginawa mo sa puso ni Mama ay kailangan mong gamutin sa pamamagitan ng tunay na pagbabago, hindi lang ang mga salita. Lumabas si Enzo sa kwarto na tila nawala ng bait. Sa pasilyo, nakatayo si Lola Amara na nakasandal sa kanyang baston malamig na nakatitig sa kanya. Nakikita mo na ba, Enzo? Pangaral na matanda sa kanyang apo.
Ang pinakamasakit na parusa sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga ay ang ma-realize ang tunay na halaga ng isang mabuting babae kapag nawala na siya sa piling mo. Luha ang itinanim mo, kaya luha rin ang aanihin mo. Lumabas si Enzo sa bakuran habang nagsisimulang bumuhos ang malakas na ulan. Hinarap niya ang malamig na patak ng ulan sa kanyang muka, hinahayaang humalo ito sa kanyang mga luha. Naramdaman niya ang matinding bigat ng bawat bastos na salita na ipinukol niya kay Althea ang bawat anibersaryo na nakalimutan niya at ang bawat sandali na pinili niya ang kasinungalingan ni Bianca kaysa sa tahimik na sakripisyo ng kanyang asawa. Basang-basa na pumasok si Enzo sa kanyang silid-aklatan at tinawagan ang kanyang corporate lawyer. Ati Santos, ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa paglilipat ng lahat ng aking shares sa Sarmiento Shipping at ang titulo ng bahay na ito sa pangalan ni Althea Villarreal. Lahat ng meron ako ibigay mo sa kanya. Ayokong mag-iwan ng kahit ano para sa sarili ko. Habang nakahawak sa telefon, biglang pumasok ang isang tawag mula kay Tio Hector Villarreal. Sinagot ito ni Enzo nang may nanginginig na galit. Enzo. Galit na boses ni Hector mula sa kabilang linya. Don't be an idiot! Nabalitaan kong sinusubukan mong kumala sa kasunduan natin. Makinig ka sa akin. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin sa board meeting bukas sa Villarreal Holdings upang tanggalin si Althea sa kumpanya, ilalabas ko sa media ang lahat ng lumang utang ng kumpanya mo ngayong gabi. Sisirain ko ang Sarmiento Shipping bago mo pa man maipatala ang pangalan niya rito. Ang galit na boses ni Hector ay umalingaw-ngaw sa silid na nagpapatunay na ang huling labanan ay gaganapin sa silid ng pulong ng mga board members bukas ng umaga. Ang banta ni Hector na gagawing isang malaking digmaan ang pagpupulong ng board bukas ay umalingaw-ngaw sa buong silid-aklata ni Enzo, ngunit mas lalong nagpaalab sa kanyang kagustuhang itama ang lahat. Samantala sa isang lumang opisina sa lalawigan ng Makati, pumasok si Bianca upang makipagkita kay Tio Hector. Bianca, sigurado ka bang handa na ang lahat ng mga papel? Malamig na tanong ni Hector habang itinutuwid ang kanyang Amerikana. Kumakalas na si Enzo sa atin, ngunit hindi natin siya kailangan. Gagamitin natin ang lumang kasunduan ni Fernando Villarreal upang ideklarang walang bisa ang mga shares ni Althea kapag naghiwalay sila ng asawa niya. Tumawa si Bianca nang may galit at kasakiman sa kanyang mga mata. Don't worry, Uncle Hector. Kakausapin ko si Enzo sa huling pagkakataon. Kung hindi siya makikipagtulungan sa atin, sisiguraduhin kong babagsak ang kumpanya niya bago pa man magsimula ang board meeting bukas. Ngunit habang nagpaplano ang dalawa sa loob ng silid sa labas ng gusali, isang itim na sasakyan ang nakatigil. Isang misteryosong tao ang lihim na nagre-record ng kanilang buong pag-uusap gamit ang isang nakatagong kamera. Sino ang taong ito na patuloy na sumunod sa bawat hakbang ng mga kalaban ni Althea? Pagkalipas ng isang oras, dumarating si Bianca sa opisina ng Sarmiento Shipping. Pumasok siya nang walang paalam, nakasuot ng mamahaling damit at sinusubukang gamitin ang kanyang lumang gawin ng manipulasyon. Lumapit siya kay Enzo at tinangkang yumakap sa balikat ng lalaki. Enzo, babe, listen to me. Umiyak na bulong ni Bianca, sinusubukang magmukhang kawawa. Patawarin mo na ako. Ginawa ko lang ang lahat na yon dahil natatakot ako mawala ka sa akin. We can still start over. Don't side with Althea, sis. Sirain niya ang kumpanya mo bukas kasama ng amain niya. Dahan-dahang tumayo si Enzo. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng matinding pandidiri na hindi pa kailanman nakikita ni Bianca sa buong buhay nila. Kinuha ni Enzo ang orihinal na dokumento mula sa Divine Grace Clinic na nagpapatunay ng peking pagbubuntis ni Bianca at ipinukol ito ng direkta sa mukha ng babae. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig. Umalis ka rito, Bianca. Malamig at galit na utos ni Enzo. Tapos na ang panloloko mo. Every single word that comes out of your mouth makes me sick. You never loved me. Ang tanging minahal mo ay ang perang ipinangako sa iyo ni Hector Villarreal. Napatitig si Bianca sa mga papel sa sahig, namutla ang kanyang mukha bago napalitan ng matinding galit. Samantala sa mansyon ng pamilya, nakaupo si Althea sa sofa habang karga ang nanghihinang si Mika. Ang munting katawan ng bata ay mas lalong naging transparent sa ilalim ng ilaw.
Niyakap siya ng mahigpit ni Althea, hinahaplos ang kanyang buhok. "Nika, kumapit ka lang?" Bulong ni Althea habang ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. "Hindi ko hahayaang sirain nila ang ating bukas. Protektahan ko ang pamilyang ito at protektahan kita." Ngumiti si Nika nang mahina itinaas ang kanyang nanginginig na daliri upang punasan ang luha ni Althea. "Mama, proud na proud ako sa'yo. Handa na po ako sa kahit anong mangyari bukas." Sa loob ng kanyang silid, nagdarasal si Lola Amara sa harap ng altar. Nagtitirik ng kandila para sa kaligtasan at tagumpay ni Althea. Sa pulso ni Nika ang pilak na bracelet ay tuluyan ng nawala ng kulay. Naging isang nangingitim na bakal na nagpapatunay na ang oras ng bata ay halos ubos na. Bumalik ang eksena sa opisina ni Enzo. Narealize ni Bianca na wala na siyang anumang hawak kay Enzo. Ang kanyang muka ay nabalot ng matinding pagkabaliw at pagnanais na makaganti. "Kung hindi ako magiging masaya, walang sinuman sa inyo ang makakakuha ng kaligayahan." Sigaw ni Bianca kay Enzo. Ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan ng silid. "Sisirain ko kayo ni Althea sa board meeting bukas." Ang matinis at galit na sigaw ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng gusali habang mabilis siyang patakbong lumabas na nag-iiwan ng isang matinding banta para sa darating na umaga. Ang banta ni Bianca na umalingaw-ngaw sa pasilyo ng kumpanya ay naging huling bahagi ng dilim bago ang pagsikat ng araw ng paghuhusga. Kinabukasan, ang buong Maynila ay nagising sa ilalim ng isang maliwanag at maaliwalas na kalangitan. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Althea sa harap ng malaking salamin. Nakasuot siya ng isang formal na itim na Amerikana na maingat na itinahi para sa kanya. At ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa likod, wala na ang dating mahinhin at tahimik na babae na nagtiis sa loob ng 6 na taon sa kusina. Sa kanyang harapan sa salamin, ay nakatayo ang isang reyna ng pamilya Villarreal handang bawiin ang karangalan at kumpanyang itinayo ng kanyang yumaong ama. Sa pagbaba niya sa sala, nakatayo si Enzo na nakasuot din ng itim na suit. Ang kanyang mukha ay payapawala na ang dating kayabangan at nakatiti kay Althea ng may malalim na respeto. "Althea, hindi ako pupunta sa pagpupulong upang magpanggap na bayani o upang humingi ng kapatawaran," mahinang sabi ni Enzo. "Pupunta ako roon upang maging kalasag mo. Hahayaan kong ako ang tumanggap ng lahat ng galit at paratangin na Hector at Bianca upang makatayo ka ng buo at matatag sa harap ng board." Tinitigan siya ni Althea. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakita niya ang tunay na katapatan sa mga mata ng kanyang asawa. "Salamat, Enzo. Gawin natin ang dapat para sa katarungan at para sa ating pamilya." Bago sila umalis, lumapit si Nika kay Lola Amara. Ang mga daliri ng bata ay halos transparent na sa ilalim ng liwanag ng umaga. Kinuha ni Nika ang kamay ng matanda, idinarang sa kanyang noo upang magmamano at dahan-dahang humalik sa pisngi nito. "Lola Amara, salamat po sa pagtatanggol kay Mama," nakangiting bulong ng bata. "Maging masaya po kayo lagi." Hindi napigilan ni Lola Amara ang pag-agos ng kanyang mga luha. Niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na katawan ng bata, umiiyak ng tahimik dahil alam niyang ang oras ni Nika sa kanilang piling ay matatapos na. "Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay, aking apo." Sa loob ng sasakyan patungo sa gusali ng Villarreal Holdings, nakaupo si Althea sa likod kasama si Enzo. Hawak niya sa kanyang palad ang nawalan ng kulay na bracelet ni Nika. Ang lamig ng metal ay nagbigay sa kanya ng isang matinding lakas ng loob bilang isang ina. Habang nakatigil ang sasakyan sa red light, malapit sa door ng kumpanya, dahan-dahang inabot ni Enzo ang kamay ni Althea at piniga ito ng mahina. Hindi siya humingi ng ngiti o kapatawaran. Ito ay isang tahimik na pangako ng katapatan na walang hinihinging kapalit. Hindi inalis ni Althea ang kanyang kamay. Nang bumaba sila sa sasakyan sa harap ng mataas na gusali ng Villarreal Holdings, isang kakaibang pangyayari ang naganap.
Ang ihip ng hangin sa labas ng plaza ay biglang nagbago ng direksyon mula sa timog patungong Hilaga, isang hindi karaniwang galaw ng kalikasan na nagpatigil sa mga gwardiya sa pinto at nagpatingala sa kanila sa kalangitan. Kasama sina Ate Laurel at ang kanyang mga gwardiya, itinulak ni Althea ang mabigat na pinto ng pinakamalaking boardroom sa pinakatuktok na palapag ng gusali. Sa loob, nakaupo ang lahat ng mga miyembro ng Board of Directors sa isang mahabang mesa. Sa dulo ng mesa, sa gitnang upuan ng pwesto ng Pangulo, nakaupo si Tio Hector. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Bianca na may nakakatakot at nagwawaging ngiti sa kanyang mga labi. Hawak ni Hector ang isang lumang dilaw na dokumento na may gintong selyo, ang orihinal na kasunduan ng kumpanya, na akala ng lahat ay nawala na magpakailanman. Numiti si Hector ng may matinding tagumpay. "Welcome, Althea!" Malamig na bati ni Hector habang itinataas ang dokumento. "Dumating ka rin sa sarili mong katapusan." Ang nakakatakot na niiti ni Hector habang hawak ang lumang kasunduan ay naging huling pagtatangka ng kadiliman na patayin ang liwanag ng katotohanan. Ngunit sa loob ng silid ng pulong si Althea ay nanatiling matatag tila isang tor na hindi kayang igiba ng anumang bagyo. Tumayo si Hector sa gitna ng mesa, ibinubunyag ang dilaw na papel sa harap ng lahat ng mga miyembro ng board. Mga kasama sa board ayon sa orihinal na kasunduan ng pamilya Villarreal ang sinumang tagapagmana na magdadala ng pampublikong iskandalo at pakikipag-divorce ng walang pahintulot ay mawawala ng karapatang humawak ng mga shares. Si Althea ay nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Iitinutulak ko ang panukala na tanggalin siya sa kumpanya at ilipat sa akin ang permanenteng pamamahala. Si Bianca na nakatayo sa tabi ay ngumiti nang may matinding tagumpay, akalang tapos na ang laban. Ngunit dahan-dahan at kalmadong naglakad si Althea patungo sa podium sa harap ng malaking screen. Inilagay niya ang isang maliit na flash drive sa computer. "Tio Hector, nagmamadali ka masyado?" Malamig at malinaw na, sabi ni Althea ang kanyang bose, ay pumunit sa katahimikan ng silid. "Bago natin pag-usapan ang aking mga karapatan, gusto ko munang ipalabas ang isang maikling video para sa lahat." Pinindot ni Althea ang play button. Sa malaking screen sa harap ng board, lumabas ang isang malinaw na video recording, si Hector at Bianca na nakaupo sa isang lumang opisina sa Makati. Masayang pinag-uusapan ang paglilipat ng pondo ng Villarreal Holdings sa mga offshore account, ang paghahati sa pera at ang pagbabayad kay Dr. Castro para sa peking pagbubuntis ni Bianca. Ang boses at muka ng dalawa ay walang kapantay, ang linaw. Biglang napawi ang ngiti sa mukha ni Hector. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mangatal habang ang buong board ay nabalot ng matinding galit at ingay ng pagkabigla. "Fake yan! AI-generated yan!" sigaw ni Bianca na humahagulgol sa galit. "Buntis ako sa tagapagmana ni Enzo. Ako ang may karapatan." Pumasok si Ate Laurel kasama ang mga opisyal na dokumento mula sa Department of Health at Divine Grace Clinic. "Miss Alcantara, ito ang opisyal na record at sworn affidavit mula mismo kay Dr. Robert Castro. Hindi ka kailanman nabuntis. Nagbayad ka ng 5 milyong piso upang gawa-gawaan ng peking medical records." Bumukas ang mabigat na pinto ng boardroom. Pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation na may hawak na warrant of arrest. "Mr. Hector Villarreal, you are under arrest for corporate embezzlement, estafa, and falsification of public documents," pahayag ng pinuno ng mga pulis. Nabitawan ni Hector ang kanyang panulat na paluhod sa sahig habang nanginginig sa takot. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kanyang amain. Kinuha niya ang nalaglag na panulat, inabot ito sa nanginginig na kamay ni Hector at bumulong ng may malamig na dignidad. "Gamitin mo ito upang pumirma sa iyong piyansa, Tio Hector, sapagat wala ka ng kahit isang sentimo sa kumpanyang ito." Sinubukan ni Bianca na tumakbo patungo kay Enzo, umiiyak ng hysteria. "Enzo, please, help me. Sinunod ko lang ang gusto ng uncle mo. I love you, Enzo." Hinarangan siya ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay tulad ng yelo sa lamig, itinutulak palayo ang babae. "Ang tanging lugar kung saan ka nababagay, Bianca, ay sa loob ng rehas."
Iniharap ni Althea sa board ang mga resibo ng bangko na nagpapatunay ng pagpasok ng 2 bilyong piso mula sa kanyang personal na account upang isalba ang liquidity ng kumpanya. Sa harap ng lahat, formal siyang idineklara bilang pinuno at controlling shareholder ng Villarreal Holdings. Matapos dalhin ng mga pulis sina Hector at Bianca, naiwang mag-isa sina Althea at Enzo sa malaking silid. Ang katarungan ay tuluyan ng naibalik. "Nakuha mo na ang katarungan, Althea," mahinang sabi ni Enzo, may matinding respeto sa kanyang boses. "You are a true Villarreal." Ngunit sa kanilang paglabas sa pasilyo, nakatayo sa may malaking bintana si Nika. Ang sikat ng araw sa umaga ay lumalago sa kanyang katawan na ngayon ay transparent na at nagliliwanag sa gintong kulay. Mabilis na tumakbo sina Althea at Enzo patungo sa bata. Umikot si Nika na kang-iti ng napakasaya sa kanilang dalawa. "Naiwasto niyo na po ang bukas, Mama?" "Papa?" Nakangiting bulong ng bata. "Nika, huwag ka muna umalis." Umiiyak na sigaw ni Althea, sinusubukang yakapin ang bata. Binuksan ni Nika ang kanyang maliliit na kamay. Sa pagdampi ng mga kamay ni na Althea at Enzo, sa kanya ang katawan ni Nika ay dahan-dahang naging libu-libong gintong, alikabok na lumipad patungo sa kalangitan sa pamamagitan ng bukas na bintana. Ang huling bulong ni Nika ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na nag-iwan ng isang walang hanggang pangako. "Maghihintay po ako sa inyo sa tamang panahon." Ang huling bulong ni Nika na nagdala ng pangako para sa hinaharap ay patuloy na umalingaw-ngaw sa walang taong pasilyo ng mansyon. Pagka-uwi ni na Althea at Lola, Amara, ang buong bahay ay nabalot ng isang malalim na katahimikan na tila ba nagluluksa sa pag-alis ng bata. Nakatira si Althea sa sofa. Sa sofa, hawak ang natitirang pilak na bracelet ni Nika na naiwan sa sahig. Tahimik na pumatak ang kanyang mga luha sa malamig na bakal ng bracelet habang marahan niya itong hinahaplos. Nararamdaman pa rin niya ang natitirang init ng bata sa kanyang mga daliri. Pumasok si Enzo sa sala. Nakabihis siya ng simpleng damit at may bitbit na isang maliit na maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding karendahan at pagpapakumbaba. "Althea!" Mahinang bati ni Enzo. "Hindi ako nandito upang humingi ng agarang kapatawaran. Alam ko ang laki ng kasalanan ko sa'yo at hindi yon magubura ng simpleng mga salita lamang. Aalis ako sa mansyon na yon. Isinuko ko na rin ang aking posisyon sa Sarmiento Shipping upang magtrabaho sa pinakamababang posisyon sa probinsya. Gusto kong patunayan na kaya kong magbago nang wala ang pangalan o pera ng sinuman." Dahan-dahan lapag ni Enzo ang gintong susi ng mansyon sa ibabaw ng lamesa, eksaktong sa tabi ng bracelet ni Nika. "Isinusuko ko ang lahat ng karapatan ko rito, Althea. Kapag naging karapat-dapat na ako sa paningin mo at sa paningin ng Diyos, saka lamang ako babalik." Tumingin si Althea sa susi pagkatapos ay itinaas ang kanyang paningin upang harapin ang asawa. "Salamat, Enzo. Ang tiwala ay parang bubok kapag nabasag, hindi na ito mabubuo na magagandang salita lamang. Kailangan nito ng panahon, sakripisyo at tunay na gawa." Tumango si Enzo tanggap ang bawat salita ng asawa. Lumabas siya sa bakuran kung saan nakaupo si Lola Amara sa tabi ng halamanan. Lumuhod si Enzo sa harap ng matanda at kinuha ang kamay nito upang magmamano sa huling pagkakataon. Enzo, ang tunay na pagkalalaki ay hindi nasusukat sa yaman o tagumpay. Pangaral ni Lola Amara habang nakatitig sa kanyang apo. Nasusukat ito sa dunggan at kakayahang tanggapin ang sariling pagkakamali. Huwag kang hihinto sa paggawa ng mabuti kahit walang nakakakita. "Opo, Lola, gagawin ko po." Nanginginig na sagot ni Enzo bago tumayo. Nakayu si Althea sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag. Pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglakad ni Enzo patungo sa kanyang simpleng sasakyan at ang pag-alis nito patungo sa malayo. May lungkot sa kanyang dibdib, ngunit kasama nito ang isang malalim at malinis na kapayapaan. Malaya na siya sa laso ng nakaraan. Lumipas ang mga buwan. Naging abala si Althea sa pagpapatakbo ng Villarreal Holdings. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ang kumpanya ay muling nakabangon at naging kilala sa mga gawaing pangkawanggawa.
Ipinakita ni Althea sa buong mundo ang lakas ng isang babaeng dumaan sa apoy ng pagsubok, ngunit lumabas na mas makinang kaysa sa ginto. Isang araw pagkalipas ng 6 na buwan, nakatanggap si Althea ng isang malaking sobre mula sa isang opisina ng abogado sa Batangas. Inilapag ito ni Ate Laurel sa kanyang mesa. "Althea, dumating ito ngayon lang," sabi ni Ate Laurel. Isang hindi kilalang tao ang naglipat ng 10 ektarya ng lupa at nagtatag ng isang ampunan para sa mga batang lansangan, ang Althea and Nika Foundation. Binuksan ni Althea ang dokumento. Sa ibaba ng kontrata, sa tabi ng lagda ng hindi kilalang nag-abuloy, may nakatatak na pormal na selyo na nagtataglay ng pamilyar na simbolo ng pamilya Sarmiento. Ang selyong iyon ay nagdala ng isang tahimik at punong-puno ng pag-asang init sa kanyang puso, na nagpapatunay na ang landas ng pagsisisi ay dahan-dahan nang nagbubunga ang selyo ng pamilya Sarmiento. Sa huling dokumento ay naging simula ng isang tahimik na pagbabago sa buhay ni Althea at Enzo. Lumipas ang isang buong taon matapos ang malaking bagyo sa kanilang buhay, isang taon ng tahimik na pagsisisi para kay Enzo at ng tuloy-tuloy na paghilom para kay Althea. Sa mismong araw ng ika-31 kaarawan ni Althea, naglakbay siya patungo sa isang maliit at simpleng restaurant sa tabi ng ilog. Ito ang eksaktong lugar kung saan sila unang nagkakilala ni Enzo maraming taon na ang nakalilipas, noong si Enzo ay isang simpleng lalaki pa lamang na puno ng malalaking pangarap. Nakatayaw naghihintay si Enzo sa tabi ng lamesa. Ibang-iba na ang kanyang hitsura, wala na ang mamahaling suit na kasuot siya ng simpleng puting linen na barong. Ang kanyang balat ay bahaging nangitim dahil sa pagtatrabaho sa probinsya. Ngunit, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang malalim na kapayapaan at katapatan. "Maligayang kaarawan, Althea," nakangiting bati ni Enzo habang iniaalok ang upuan para sa asawa. "Hindi ako nagdala ng mamahaling regalo. Gusto ko lang sabihin na ang ampunan sa Batangas ay maayos ng patakbuhin ng komunidad." Umupo si Althea at tinitigan ang lalaki sa kanyang harap. Sa loob ng nakalipas na taon, pinagmasdan niya ang tahimik na pagbabago ni Enzo. Walang pakitang tao sa media, walang pagmamayabang, tanging ang matapat na paglilingkod sa iba at ang paggalang sa kanyang privacy. "Salamat sa lahat ng ginawa mo, Enzo," marahang sabi ni Althea. "Nakita ko ang iyong pagbabago, hindi dahil sa sinabi ng ibang tao, kundi dahil sa sarili mong mga gawa." Napalunok si Enzo, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. "Althea, may pag-asa pa ba para sa atin?" Tumingin si Althea sa ilog sa labas ng bintana bago ibinalik ang kanyang paningin kay Enzo nang may isang hangat at tapat na ngiti. "Handa na akong magsimula muli kasama ka, Enzo, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil naniniwala na ako na muli tayong pwedeng maging isang tunay na pamilya." Lumipas ang ilang buwan. Isang umaga, magkasamang pumasok sina Althea at Enzo sa klinika ng isang doktor. Nakahawak si Enzo sa bayong ni Althea nang may matinding pag-iingat habang naglalakad sila sa pasilyo. Sa loob ng silid ng pagsusuri, nakahiga si Althea sa kama para sa kanyang unang ultrasound matapos malaman na siya ay nagdadalang tao. Nakatayo si Enzo sa kanyang tabi, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa habang ang doktor ay naglalagay ng cold gel sa tiyan ni Althea. Biglang pumuno sa silid ang isang napakagandang tunog, ang mabilis, malakas at may ritmong tibok ng puso ng maliit na sanggol sa loob ng sinapupunan ni Althea. Hindi napigilan ni Enzo ang pagluha. Pumatak ang kanyang mga luha sa nakahawak na kamay ni Althea, habang si Althea rin ay umiyak ng tahimik sa matinding pasasalamat. Ang lahat ng sakit, luha at sakripisyo sa nakalipas na 6 na taon ay tuluyan ang napawi sa bawat tibok ng bagong buhay na iyon. Tumingin ang doktor sa screen ng monitor at napanghiti ng may pagtataka. "Tignan ninyo ito. Napakalino na makita sa ultrasound. Ang inyong sanggol ay may isang maliit na marka sa kanyang kanang pulso. Ang hugis nito ay tulad ng isang maliit na pilak na bracelet." Napatitig sina Althea at Enzo sa screen. Ang kanilang hininga ay tila huminto sa matinding pagkamangha.
ang marka sa pulso ng sanggol ay eksaktong kapareho ng hugis at pwesto ng bracelet na iniwan ni Nika bago siya naglaho. Lumabas sila ng klinika sa ilalim ng maliwanag at mainit na sikat no iraw sa hapon. Niyakap ni Enzo si Alfia sa kanyang bay, habang magkasama silang naglalakad patungo sa kanilang sasakyan. Biglang umihip ang isang mainit at banayad na hangin sa kanilang paligid na nagpagalaw sa mga dahon ng mga puno. At sa gitna ng marahang tunog ng hangin, malinaw na narinig ng dalawa ang isang pamilyar at matamis na boses ng bata na bumulong sa kanilang tainga. Salamat, Nay. Salamat, Tay. Narito na ako. Tumingin sina Alfia at Enzo. Sa isa't isa ang kanilang mga mukha ay nabalot ng walang kapantay na kaligayahan at mga luha ng kagalakan habang pinalilibutan sila ng pagmamahal ng kanilang bagong pamilya. Ang huling bulong na iyang sa hangin ay naging hudyat ng ganap na pagtatapos ng gabi at ang pagsikat ng isang walang hanggang umaga para sa pamilya Sarmiento at Villarreal. Puno ng liwanag at bulaklak ang bakuran ng mansyon sa araw ng binyag ng sanggol. Ang mga tawa ng mga bisita at ang maaluwalas na tugtugin ay pumuno sa hangin. Nakaupo si Lola Amara sa kanyang tumba-tumba sa ilalim ng malilim na puno ng manggamasa, yang kinakalong ang maliit na sanggol na bininyagan sa pangalang Maria Nika. Ang matanda na dating puno ng pag-aalala ay mayroon ng malalim na kapayapaan at ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kanyang apo sa tuhod. Lumapit si Enzo kay Alfia na nakatayo sa tabi ng halaman na may dalang isang baso ng inumin para sa kanyang asawa. Tinitigan nila ang sanggol sa piling ni Lola Amara. Enzo? Marahang sabi ni Alfia habang nakatitig sa maliit na marka sa pulso ng kanyang anak. Mabilis pala talagang lumipas ang panahon kapag ang puso mo ay malaya na sa sakit at galit. Tumingin si Enzo kay Alfia na may matinding pagmamahal at respeto. Hindi ko kailanman malilimutan ang mga pagkakamali ko sa nakaraan, Alfia. Pero araw-araw kong ipagpapasalamat sa may kapal at sa iyo na ibinigay mo sa akin ang pagkakataong ito upang maging isang tamang asawa at ama. Sa sandaling iyon, ang tatlong mahahalagang tanong ng buhay ay nahanap na ang kanilang ganap na kasagutan. Una, ang pagpapatawad. Nagpatawad si Alfia, hindi dahil sa nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinalaya niya ang sarili mula sa kulungan ng nakaraan. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ng matinding lakas ng isang babaeng piniling maging buo muli. Pangalawa, ang kapayapaan. Natagpuan ng pamilya ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi na kayang igiba ng anumang kasinungalingan, sapagkat ang kanilang pagsasama ay nakatayo na ngayon sa ibabaw ng katotohanan, respeto at tapat na pagmamahal. Pang-atlo ang leksyon para sa bawat nakikinig. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis ng sakit ng walang kibo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamayabang at hindi nananakit. Ito ay nagpoprotek at gumagalang at marunong humingi ng tawad at magbago. Kapag pinili ng isang tao ang katotohanan at ang sariling dangal, ang tadhana mismo ang gagawa ng paraan upang ibalik ang ligayang nararapat sa kanya. Umihip ang isang banayad na hangin habang ang gintong paglubog ng araw ay nagpipinta ng kulay orange at kahel sa kalangitan. Inakbayan ni Enzo si Althea at dahan-dahang isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Magkasama nilang pinagmasdan ang paglubog ng araw, handa nang harapin ang anumang bukas na magkahawak ang kamay puno ng pag-asa at may pagmamahal na sinubok at pinatagay ng panahon.